Nagsimula ang kwento sa silangang kontinente, kung saan nagbanggaan ang hukbo ng mga barbarian at ang mga sundalong nagtatanggol sa kaharian ng Eldoran. Sa gitna ng madugong labanan, nagliliparan ang mga ulo habang unti-unting nangingibabaw ang makapangyarihang mga barbarian, na halos pinupunit ang puwersa ng Eldoran na parang papel lamang. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sumusuko ang kapitana ng tropa ng Eldoran na si Seraphina. Agad niyang pinatatag ang loob ng kanyang mga tauhan at inutusan silang ipagpatuloy ang laban upang makagawa ng daan para sa pag-atres. Habang isa-isang pinabubagsak ni Seraphina ang ilang kalabang barbarian, napansin niyang napakarami na ng kanilang nasawi at halos imposible nang makaligtas silang buhay. Bigla na lamang lumitaw mula sa hanay ng mga barbarian ang isang tunay na halimaw. Si Vior, isang dambuhalang elite barbarian, agad napansin ni Vior na si Seraphina ang veteranong pinuno sa gitna ng mga ordinaryong sundalo. Kaya hinamon niya ito sa isang one-on-one na laban. Alam ni Seraphina na walang ibang makakatapat sa napakalaking talam ng halimaw na ito, kaya tinanggap niya ang hamon, umaasang mabibigyan ng oras ang kanyang mga tauhan para makatakas. Tumalon siya ng mataas at buong lakas na sumugod pababa kay Vior. Ngunit madali lamang itong nasalag ni Vior habang halos kalmado lang na nakatayo. Kahit nakakabilib ang pakikipagsabayan ni Seraphina sa lakas ni Vior, kitang-kita pa rin ang napakalaking agwat ng kanilang kapangyarihan. Sa puntong wala na siyang ibang mapagpilian, ginamit niya ang kanyang ultimate technique at nilagyan ng magic enhancement ang kanyang espada. Sa huling natitirang lakas, sumigaw si Seraphina at sinalubong ang huling atake ni Vior. Sa sandaling magbanggaan ang dalawang espada, isang talam ang biglang nabasag at tumilapon sa lupa. Napatulala ang mga sundalo ng Eldoran nang makita nilang hawak ng kanilang kapitana ang isang sirang espada. Lumuluhod si Seraphina, tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Sa halip na kutsain siya, taimtim siyang pinuri ni Vior dahil sa matagal niyang pakikipagsabayan. Pagkatapos, hiniling ni Seraphina na patayin na siya bilang isang mandirigma. Ngunit tumanggi si Vior. Sa halip, ngumisi ito ng masama at nangakong kukunin siyang buhay at gagamitin ng maayos ang kanyang katawan. Pagkarinig niyon, tuluyan ang nawala ng malay si Seraphina. Pagmulat niya ng mata, nasa isang madilim na selda na siya. Doon niya naalala na natalo siya ng mga barbarian at isa na siyang bihag. Nang maalala niya ang sinabi ni Vior bago siya mawala ng malay, agad siyang nilamon ng takot. Iniisip niya kung anong klaseng pagpapahirap ang naghihintay sa kanya. Gagawin ba siyang alipin? Paglalaroan ba siya para sa kasiyahan ng mga barbarian? Ngunit ang pinaka-nakakatakot na ideya ang biglang sumagi sa isip niya. Paano kung gusto siyang gamitin ni Vior bilang babae? Bilang isang batang maharlikang babae na hindi pa nag-aasawa, labis siyang kinabahan sa posibilidad na dungisan ng isang mabagsik na barbarian ang kanyang puri. Kasabay nito, naisip din niya ang kanyang mga kasamahan. Matapos siyang mawala ng malay, siguradong napalibutan pa rin ang kanyang mga tauhan. Iniisip niyang baka pinatay silang lahat o ginawang bihag tulad niya. Dahil dito, binalot siya ng matinding kawalan ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat, ang iniisip niya ay ang mga mamamayan ng kanyang kaharian. Kung mawawala ang silangang lupain, tuluyan ng mamamatay ang kanilang mga pananim dahil wala nang matitirang sakahan. Sa bigat ng lahat ng kanyang pagsisisi, napaluha ang veteranong kapitana. Pero bigla siyang nakarinig ng boses mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Cersei, isang babaeng tagapaglingkod na may dalang tubig. Napansin din ni Seraphina ang mga sipit at iba pang gamit na nakasabit sa sinturon nito. Sa isip niya, narito ang babae upang pahirapan siya para sa impormasyon. Ngunit sa halip, sinabi ni Cersei na narito siya upang ihanda si Seraphina bilang perpektong tropeo para kay King Vior. Agad siyang ikinadina ni Cersei sa pader upang hindi makagalaw. Inihanda ni Seraphina ang sarili sa pinaka-brutal na pagpapahirap. Samantala, sa labas ng piitan, iniisip ni Vior ang pagbisita sa kanya, habang kumikislap ang mga mata nito sa pananabik. Pagbalik sa selda, hinuhugasan na ni Cersei ang katawan ni Seraphina gamit ang basang tela. Pagkatapos siyang linisin, nagtatakang tinanong ni Seraphina kung bakit siya pinaghahandaan ng ganoon gayong isa lamang siyang bihag. Simple lang ang sagot ni Cersei. Marumi raw siya mula sa labanan, kaya nililinis lamang siya nito. Pero ibinunyag niyang gustong-gusto ni Vior ang kanyang hitsura. Lalo nitong ginuluang isip ni Seraphina. Ngunit tumanggi si Cersei na magpaliwanag pa. Sa halip,
Tahimik nitong sinabi na hindi na siya kailanman makakaalis sa teritoryo ng mga barbarian. Habang sinasabi yun, may hawak itong matalim na kutsilyo. Inakala ni Serafina na yun na ang kanyang katapusan. Desperado siyang nagpumiglas, umaasang may milagro pang mangyayari. Ngunit sa halip na saktan siya, pinutol lamang ni Cersei ang kanyang mga gapos, inayos ang kanyang mga kuko, at sinuutan siya ng isang maayos na bestida. Pagmulat niya ng mata, napansin niyang mabango pa ang kasuutan, tila pinahiran ng pabango. Lalo siyang nagtaka, bakit bibigyan ng mabangong damit ang isang bihag? Iniisip niyang baka inihahanda siya para sa isang ritual ng sakripisyo. Ilang sandali lang, pumasok sa selda ang dambuhalang hari ng mga barbarian. Pagpasok nito, formal nitong ipinakilala ang sarili bilang anak ng dakilang pinuno ng mga barbarian. Habang nakatingin sa napakalaki nitong katawan at sa kumikislap nitong gintong mga mata, napagtanto ni Serafina na imposibleng ordinaryong tao ito. Naalala niya ang kwentong minsang sinabi ng kanyang lolo tungkol sa isang ekspedisyon laban sa mga barbarian. Kahit noon pa man, madali nilang nilupig ang mga tao at pinupunit pa ang kanilang mga puso para sa mga ritual. Iniisip ni Serafina na yun din ang kapalarang naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, buong tapang niyang sinabi kay Vior. Hindi ako natatakot kanino man. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Pagkarinig niyon, nagtaka si Vior at agad nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Serafina, dahil wala naman siyang balak na ialay siya bilang sakripisyo. Doon niya tuluyang ipinaliwanag ang totoong dahilan kung bakit siya banihag. Gusto niya itong gawing kanyang mapapangasawa. Sa iilang salitang yon, parang biglang gumuho ang mundo ni Serafina. Lahat ng kaba at takot na bumabagabag sa isip niya ay sabay-sabay na umakyat sa kanyang mukha, dahilan para mamula siya ng todo. Sa sobrang gulat, halos hindi niya agad maunawaan ang narinig. Kaya agad niyang tinanong si Vior kung isa ba itong biro. Ngunit nang seryosong sabihin ni Vior na totoong nais niya itong pakasalan, halos mabaliw si Serafina sa pagkabigla. Pagkatapos, tila nagninggas ang damdamin nito habang inaalala ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Mula pa raw noong sinaunang panahon, ang pinakamalalakas na hari ng mga barbarian ay palaging kumukuha ng isang babaeng kabalyero bilang asawa bilang paggalang sa kanilang pagmamahal sa espada at sa labanan. Pero kahit matapos marinig ang paliwanag na yun, matigas pa ring tumanggi si Serafina. Ngumisi si Vior at pinaalala sa kanya ang sinabi nito kanina. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. Dahil doon, tila siya mismo ang nabitag ng sarili niyang mga salita. Ngunit nilinaw rin ni Vior na hindi lang tradisyon ang dahilan. Naalala niya ang laban nila sa gitna ng digmaan, kung saan naramdaman niya ang tunay na pasyon ni Serafina para sa kanyang espada at sa kanyang tungkulin. Sa mismong sandaling yon, nahulog agad ang loob niya rito. At doon niya napagdesisyonan na pakakasalan niya ito kahit ano pa ang mangyari. Pagkarinig sa tapat na pagtatapat ni Vior, natulala si Serafina at halos hindi makapagsalita. Dahil dito, tumalikod si Vior at naghanda ng umalis. Bago lumabas ng selda, nangako siyang hindi niya ito pipilitin na magpakasal laban sa kagustuhan nito. Bibigyan niya raw ito ng panahon para pag-isipan ang kanyang desisyon. Pagkaalis ni Vior, nanatiling tulala ang kabalyera, hindi alam kung ano na ang mangyayari sa kanya sa kakaibang piitang ito. Habang naghihintay, biglang bumalik sa isip niya ang isang alaala mula 7 taon na ang nakalipas. Noon, sinabi ng kanyang kapatid na si Sidious kay Serafina na siya ang napiling mamuno sa isang ekspedisyon papunta sa lupain ng mga barbarian. Walang pag-aalinlangang tinanggap niya ang tungkulin. Ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ni Sidious at inabutan ng isang imbitasyon para sa isang piging ng mga maharlika. Nagtaka siya kung bakit mahalaga yon. Ipinaalala ni Sidious na isa pa rin siyang marangal na babae na may reputasyong dapat pangalagaan. Dahil sa seryosong tingin ng kanyang kapatid, agad siyang pumayag. Nang sumapit ang gabi, nagsuot siya ng maayos at eleganteng damit at nagtungo sa mansyon ni Countess Ilo. Pagpasok niya, agad siyang napansin ng mga maharlika. Ngunit sa halip na paghanga, pabulong silang nagbitaw ng mga mapanlait na komento tungkol sa kanyang propesyon. Kahit alam nilang malakas talaga siya, para sa kanila ay sayang lamang na ang isang babae ay maging ganoon kalakas. Dahil sa bigat ng mga komento, lumabas si Serafina sa balkonahe upang magpahangin. Ilang kabataang babae ang lumapit sa kanya at niyaya siyang sumama sa kanila. Habang magkakasamang nakaupo,
tinanong nila kung hindi ba siya natatakot sa mapanganib niyang tungkulin. Dahil sa mga kwento tungkol sa kalupitan ng mga ito, lalo na sa mga babaeng kabalyero, pinayuhan siya nilang manatili na lamang sa bahay upang maiwasan ang malagim na kapalaran. Sa puntong yun, malakas niyang ipinatong ang mga kamay sa mesa upang patahimikin silang lahat. Buong kumpiyansa niyang sinabi na mula pa noong simula, layunin na ng kanilang kaharian na sakupin ang silangang lupain. Sa isip niya, tanging sa pag-angkin sa silangan lamang magkakaroon ng sapat na yaman at pagkain ang kanilang mga mamamayan. Kaya handa siyang lumaban. Ngunit pinaalala ng mga babae na maging ang prestihiyosong prinsesang si Wisteria, na kanyang hinahangaan, ay naglaho matapos harapin ang mga barbarian. Pinayuhan pa rin siya nilang manatili sa bahay at magpakasal na lamang sa isang angkop na lalaki. Ngunit nagsawa si Seraphina sa kanilang negatibong pananaw at agad umalis. Habang pauwi siya sakay ng karwahe, nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam sa mga maharlikang nagpapakasasa sa marangyang pagkain habang ang mga karaniwang tao ay nagugutom sa lansangan. Sa kanyang paglalakbay, nadatnan niya ang isang mahirap na lalaki na pinagtutulungan ng 3 binata. Ang mga ito man ay gutom na mga magsasaka lamang na napilitang magnakaw para mabuhay. Pero agad sumugod si Seraphina upang protektahan ang lalaki. Binalaan niya ang mga ito na umatras. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinubukan siyang salakayin ng mga binata gamit ang kanilang mga kagamitan sa bukid. Ngunit madali niya silang napabagsak. Inakala ng mga ito na katapusan na nila. Ngunit sa halip, naawa si Seraphina at ibinigay sa kanila ang kanyang mahalagang kwintas. Sa sobrang gulat, paulit-ulit silang nagpasalamat at nangakong hindi na muling mananakit ng iba. Ilang araw bago ang ekspedisyon, nagbigay galang siya sa nawawalang prinsesang si Wisteria. Biglang lumitaw mula sa likuran si Sidious, galit na galit dahil muli na naman siyang nabigong makahanap ng mapapangasawa sa piging. Ipinaalala ni Seraphina na malapit na siyang lumaban para sa kanilang kaharian. Ngunit mariing sinabi ng prinsipe na hindi kailanman dapat lumaban ang mga babae sa harapan ng digmaan. Biglang naputol ang bangungot ni Seraphina. Napabalikwas siya sa paggising, pawis na pawis at hinihingal. Maya-maya, may narinig siyang malakas na paghilik mula sa tabi niya. Paglingon niya, nakita niya si Vior na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Malamig na napasinghap si Seraphina. Natatakot sa ideyang kailangan niyang harapin ito bilang kanyang magiging asawa. At dito muna nagtatapos ang episode na ito. Kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na mangyayari kay Seraphina at kung tatanggapin ba niya ang alok ni Vior, siguraduhin i-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi mo na-miss ang next part. I-comment din sa baba kung ano sa tingin mo ang magiging desisyon niya. Kita-kits tayo sa susunod na recap.